Magandang gabi sa inyong po lahat. Muli narito tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy doon sa nakaraang linggo, nais ko lang sagutin yung request. May nag-request lang daw, liwanagin daw. Kasi yung ibang hindi natin ka-relihiyon, pero galing naman sa atin, sinasabi daw kasi sila Biblia lang. Bakit tayo dalawa pa? May tradisyon at may Biblia. Kasagutin po natin, para sa kanila, sandigan ng katotohanan daw, Biblia lang. Pag wala daw sa Biblia, hindi. Okay. Ano sinasabi ng Biblia tungkol dyan sa paniwalang yan? Basahin mo nga ang unang liham kay Timoteo, chapter 3. Hindi ko alam kung anong Tagalog kasi English itong Biblia ko. Verse 15, 1:5. Unang Timoteo 3:15. Pakinggan po natin mabuti kung ano sinasabi ng Biblia doon sa sinasabi nilang Biblia lang ang sandigan ng katotohanan. Unang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambayanan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Sa iglesia o simbahan na haligi ng at saligan ng katotohanan. Ayon sa Biblia, ang haligi at saligan ng katotohanan, sino? Ang Biblia o ang simbahan o ang iglesia? Sino haligi? Pakibasa mo nga uli. 15. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayanan ng Diyos na buhay. Kabilang sa sambahayanan ng Diyos. Ano daw ang dapat ugali ng taong kabilang sa mga, kabilang saan? Sambahayanan ng Diyos. Sa banal na? Sigulitin po, sige. Sa mga taong kabilang? Sa mga taong kabilang sa sambahayan ng sambahayan ng Diyos na buhay. Na buhay. O, tapos? Sa iglesia na haligi. Sa iglesia na haligi. At saligan ng katotohanan. At saligan ng katotohanan. Iglesia natin, ano? But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. Sino ang pillar and foundation of truth? The church of the living God o the Bible? The living God. The church of the living God. Ayon sa Biblia, ang pillar and foundation of truth o saligan ng katotohanan, hindi ang Biblia, kung hindi yung iglesia. Ang iglesia, yun ang Kastila, yun Sa Tagalog ay simbahan. Ang iglesia ng Diyos na buhay. Nang isinulat ito ni Pablo, ito ay isinulat niya noong taong 63 to 67 AD, kasi 67 AD siya pinatay. Ngayon, tignan natin ang world history. Nung sinusulat niya ito, sino yung iglesia na saligan at haligan ng katotohanan? Ang simbahang Katoliko, walang ibang simbahang Kristiyano nung sinusulat ito between 63 to 67 AD. Kaya ayon sa Biblia, ang saligan ng katotohanan, hindi siya yung simbahan ng Diyos na buhay, ang simbahang Iglesia Katolika. Ayon sa Biblia yon. Ayon naman sa kanila, hindi, Biblia lang. Sino paniniwalaan mo? Sila o ang Biblia? Ang Biblia, sabi ng Biblia, ang saligan ng katotohanan, ang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos nang sinusulat niya ito kay Timothy, sa history, walang ibang iglesia ng Diyos kung hindi ang Katoliko.
May ibang iglesia ng Diyos na hindi Kristiyano. Sa Kristiyano, isa lang, Katoliko lang. Nung panahon na yon. Nang lumabas yung ibang Kristiyanong simbahan, patapos isulat ito mga after 500 years pa. Kaya nang isinusulat ito ni Pablo, ang nasa isip niya, yung simbahang Kristiyanong Katoliko. Yun ang saligan ng katotohanan, hindi ang Bible. Ang Bible ay isa lang sa saligan ng katotohanan. Ano yung isa? Buksan mo ang pangalawang liham kay Timothy, iatras mo lang ng isa. 2 Thessalonians, hindi Timothy. 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Ano nakasulat dyan? Ikalawang Thessalonica 2:15. Ano nakasulat? Basa. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, batay sa sinabi at isinulat namin. Magpakatagtag kayo sa mga bagay na tinuro ayon sa sinabi namin at sinulat. Sa Ingles, therefore, brothers, stand firm and hold on to traditions that you were taught either orally or written by us. Kaya ang simbahang Katolika, Iglesia ng Diyos, dalawang basihan ng katotohanan, ang Biblia at ang tradisyon. Yung mga tradisyon, yung oral tradisyon, ang Biblia, written tradition. Hari nawa pati mga nanonood sa kanilang tahanan ay maliwanagan. Nakasulat po sa Biblia, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught, either by oral statement or by letter of ours. Itong Bible letter, may isa pang tradition, oral. Kaya dalawa ang binagbabasihan ng simbahang Katoliko, oral tradition, yung mga itinuro na hindi sinulat sa Biblia, at ang Biblia. Kaya tayo dalawa, may oral tradition, may written tradition. Sila written tradition lang. Pero nakasulat sa Bible, stand firm and hold fast, pati doon sa oral tradition, hindi written lang. No? Hari nawa na maniwanagan yung mga dating Katolikong lumipat na doon sa nagsasabing Biblia lang. Maliwanag ang Biblia, hindi Biblia lang. Dalawa, isang oral at isang written. Ang Biblia, written traditions. Merong oral tradition. Dito nakasulat yung mga liham ni Paul, yung mga ebanghelyo ni Mateo at ni Marcos, mga apostol yon. Bakit si Lucas sinusunod mo at si Marcos hindi apostol? Paano yung itinuro oral ni Felipe? Paano yung tinuro ni Bartolomeo, ni Thomas? Paano yung mga tinuro nun? Hindi sinulat, hindi mo paniniwalaan. Yun ang oral traditions. No? Yung mga aral ng mga propetang hindi isinulat sa Bible. Yung mga aral ni